Yan, so mukhang napakahaba ng ating araw at sa buong araw na ito ay ating pag-uusapan ng SPMS. Magkakaroon din tayo ng mga workshop para sa ating mga tinatawag na Individual Performance Commitment Review, no? O yung IPCR na tinatawag. No? Okay, alam natin na sa bawat chains, kasi itong SPMS, natawag dito chains o pagbabago. No? Pagka may change, natural lang na meron palaging natural na tinatawag na stress, no? O fear, no? Kasi nga, change or bago yung SPMS, ano naman kaya ang mangyayari? No? Bababa ba ang ating rating dahil dito o tataas, no? So, tingnan natin, no? Yung word na strategic, kasi nga strategic performance management system, unang ginamit yung salitang strategic sa military ito, no? Pag sinabi mong strategic sa military, nung mga unang panahon nga, pag sinabi ang kampo mo ay nasa itaas ng bundok, sinasabi nasa isang strategic location ka, no? Kasi nakikita mo kung ano mangyayari kung inaatake ka ng mga kalaban. So siguro sa simpleng term na ibig sabihin ng strategic, ano? Nasa isang lugar na makikita mo ang mga posibleng mga problema at nasa posisyon ka para ma-solve ang mga ito, no? Pero pag tinonvert natin ang SPMS, or Strategic Performance Management System sa ating wikang Pilipino, ano ang ibig sabihin nito? May price yan, ha? Yung makakapag-translate ng SPMS, Strategic Performance Management System, sa wikang Pilipino. Ako mismo ang bibigay ng price pag nakuha. Madiskarting pamamahala. Yeah, may price tayo. Madiskarting pamamahala. Ano pa? Ding. Pamamaraan, no? Pwede, pero makulang pa. Meron pa ba? Para makuha yung price? Kung wala akin na lang, ano? Siguro pag i-compare natin ito sa wikang Pilipino, ang isa sa mga ibig sabihin ng SPMS or Strategic Performance Management System is sukatang pangkalahatan, SP, para sa maayos na samahan. In other words, kasi nga ang SPMS ay gusto natin i-measure na accurately yung mga performance natin. Gusto natin magka-teamwork para sa isang common goal. Kung yun ang mga i-discuss natin dito sa SPMS. Tandaan natin, no? Sukatang pangkalahatan para sa maayos na samahan. Kung ito yung simpleng SPMS term natin. Okay. So sa maghapon ito, magkakaroon tayo ng overview ng SPMS. Bibigay ito ng ating Executive Director. Pag-usapan din natin yung SPMS cycle na di-discuss ng PRB Chief. Ang OPCR form, tatalakayin naman ni Jojo, yung IPCR form si Joven. Yung rating scale, PRB Chief ang di-discuss. Yung mga intervening tasks, I'm sure maraming tanong sa intervening task. Paano ngayon susukatin ang intervening task? Si Beth ang tatalakay nito. Yung mga means of verification naman, no? Di-discuss ni Mel. And then yung centralized info systems ni Dennis. Sa appeals naman, about SPMS system, si Joven. Yung structures and function, i-discuss natin ni Patrick, ni Art, at saka ni Lucy. So after that, in the afternoon, magkakaroon tayo ng mga IPCR workshop and presentation. So to start with, let's have now the overview of the SPMS. May we have now the... Yes, naka-record siya. Ayun. Ayan. So, naka-record tayo ngayon at para ipadala ito sa ating mga area officers. Area officers, hi. Naka-picture. Kaya palang position ko sa Oo. Hi, mga area officers.
So to give us the orientation of the SPMS, may we call our Executive Director, Edie Sherwin, for the cover presentation. Salamat po sa token. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tulad po ng ating napagkasundoan sa PMT at mga division chiefs po natin with the other officials. And of course, no Monday, we encourage all permanent employees and officials to attend this very important activity para sa ating orientation and workshop for the SPMS. Alam niyo po anong ginagawa natin ito, especially bago ito pinabigay at inapprove ng civil service, napakadaming proseso na pinagdaanan tayo. At alam ko itong isang araw na ito ay hindi sapat para mas maunawaan natin na mas malalim, ma-appreciate natin ang pare-parehas at makuha natin kung ano yung gusto nating makuha sa bagong sistema ang ating gagawin. Tinanong ni Doc Robin, ano ba ang SPMS? Para kanina umaga kasi nilalagyan ko ng meaning yung SPMS, hindi siya Strategic Performance Management System, kundi SPMS. May mga Bisaya si Chairman, ayaw ko mag-comment. SPMS, sama-samang pagkilos para sa maayos na sistema. So, sama-sama, hindi kanya-kanya, hindi bawat republika, dahil ang bagong sistemang ito, kung meron tayong OPS, nung nakaraan, na sistema natin, nakita natin doon, nung nagkaroon ng PBB, mas naging interesado tayo, di ba? Aminin natin sa hindi. Di ba? Dahil nakita natin na kailangan pala to, dahil meron ng monetary equivalent. Huwag tayong magsabing hindi. Dahil naman ginagawa lang natin to for compliance and part of na ma-promote ka na magagamit itong performance evaluation system na ginagawa natin. Pero ngayon, mabigat na siya. Hindi lang dahil sa monetary consideration, pero dahil gusto nating ma-deliver yung gusto nating output, at sabi nga not only the output but the outcome of the trust of the National Youth Commission of our agency. So sabi ko nga, hindi sapat ang isang araw, pero kung ibibigay ninyo yung panahon at oras na ma-appreciate natin itong gagawin natin na to, makukuha naman natin kung ano itong bagong sistemang ito. Nagkaroon na ng mga preliminary meeting with the executive assistants of our officials. Nagkaroon na rin ng meeting with the divisions. May preliminary meetings na rin on setting the OPCR and IPCR in the respective divisions. Can I ask, sino yung hindi nag-conduct ng preliminary meetings with the respective divisions and offices? Tinatanong ko lang ito ngayon, pero huwag nyo nang sagutin sa akin ngayon. Nasa sa inyo na po yan. Dahil wala na tayong pwedeng gawin pa. We exhausted a lot of efforts to bridge, to communicate, to explain. Siguro pag hindi pa din siya naiintindihan at hindi pa din nakuha ng bawat isa, at the end of the day, hindi tayo nakapag-comply, hindi nakapag-submit. Huwag natin sisihin ang PMT, huwag natin sisihin ang HR, ang planning. Ang sisihin na siguro natin ay ang ating sarili, ang bawat individual. Because the OPCR, when we say OPCR, Office Performance Commitment Review, it's a commitment, not by the individual, but the commitment of the whole agency.
So sana po na-exhaust natin yung effort na yun. So comes to this day, alam ko may mga konti na kayong alam based on the schedules we set, based on the preliminary meetings, based on a lot of meetings conducted by the PMT, by the divisions, and by the officials, and the key personnels na kailangang magbaba sa bawat empleyado. So malinaw po sana sa atin yun. So sabi nga po natin, bakit kailangan ng bagong sistema? Yun din ang tanong natin. Lagi namin tanong, ang CSC hindi nga makapag-establish ng tama at institutionalized na sistema. Paiba-iba. Merong OPES, PES, tapos ngayon SPMS. Pero tinitingnan kasi, buhay ang performance ng mga empleyado. Laging umaakma sa panawagan at sa trust ng kasalukuyang administrasyon at kasalukuyang gustong gawin ng ating mahal na Pangulo. Dahil ang Pangulo din, sabi nga ni Director Tesoro, ay may commitment din, hindi sa mga ahensya, kundi sa taong bayan. May President's contract and commitment contract na yun ang dapat na ibigay niya. Pero makukuha din niya yon kung ang commitment ng bawat ahensya ng gobyerno ay gagawin din. Parang tayo, makukuha ang commitment ng ating mahal na chairman sa ating departamento, sa ating Pangulo, kung ang bawat division at bawat individual ay magsasama-sama na kumilos at gumalaw. Okay? So, ang kaibahan ng SPMS na ito ay hindi siya susukatin dahil lang sa individual na, outstanding ako. VS ako. S ako. Hindi. Kundi ang titignan ay kung ano ang ginawa ng bawat division para makakontribute dun sa ating performance ng buong komisyon. Kaya sama-sama. Nakakalungkot kung magiging outstanding ka, pero ang posisyon ng rate ng buong ahensya ay S lang. Di ba? Di baling pare-parehas na sana tayong maging O at VS. Huwag lang majority ay O, pero ang ahensya ay S or poor. Huwag naman. Okay? So, as I said on March 16, 2012, CSC issued a resolution. Ito yun, And mula noon, bago pa lang po tayo bumuo sa PMT, ay nag-ayos na ating planning through the Vice Chairperson and then Executive Director Kuya Paul, and it was signed and approved by the Chairperson in response to the CSC resolution regarding the implementation and establishment of own SPMS of the different agencies. And the guidelines were also released through the MC number 6, 2012, dated March 19, 2012. So ito yung history kung bakit meron tayong SPMS ngayon. Noong January 2014, all agencies shall have a CSC-approved SPMS. Although, sabi nga natin, napag-usapan to sa PMT at pinag-aralan based na rin sa old rating system natin, sa performance rating natin, ito ay subject pa din sa approval ng Civil Service Commission at tignan din kung paano ma-actualize sa pamagitan ng konsultasyon sa mga empleyado at mga opisyal ng bawat ahensya. So by 2015, official employees of agencies without approved SPMS shall not be eligible for promotion and entitled to performance-based benefits. But then, not only on 2015, but comes this 2014 based on the 2013 performance rating, on the pilot testing na ginagawa natin on our own
performance rating system, ibe-base na rin yon doon sa pag-grant ng ating performance-based bonus comes 2014. So, huwag tayong magsabi na 2015 ba pala eh. Okay lang yan, carry lang yan. Huwag muna nating seryosohin. Pero hindi. We'll start now. So, what are the guiding principles? As I said, sama-sama, teamwork and collaboration for strategic alignment, management, coach, and mentor. So, pag sinabing sama-sama, it doesn't mean na magsama-sama tayong gumalaw, sama-sama tayong kumilos, sama-sama tayong magtrabaho. At the end of the day, ngarag, sisi, nagkamali, kanya-kanya, iba-iba ang gustong gawin, hiwa-hiwalay. Hindi yun ang gusto nating gawin sa sistemang ating ginagawa ang ating SPMS. Kundi sama-sama, buo na deliver yung ating kontrata, ang ating commitment sa ating ahensya para matulungan ang ating mga opisyal, ang ating Chief Executive Officer na ma-deliver kung ano yung kontrata at commitment natin sa ating departamento, sa ating mother agency at sa ating mahal na Pangulo. So management, sa pamumuno at sa pagbuo ng konsepto na paano natin papahalagahan yung bawat isa. Diba, lagi nating nararamdaman, lagi nating naisip, bakit ako na lang? Bakit kami-kami na lang? Ba't sila-sila na lang? Ba't kanya-kanya na lang? Di ba? So yun nung narinig ko for my 6 months stay here. Sabi, hindi ko naiintindihan yung may kanya-kanyang republika po dito. Ano ba republika ka kung gano'n? Hindi pala. So it's part of putting this system. Coach and mentor. Hindi lang grapevine lagi na nagkamali na nga yung isa, pinag-usapan pa yung isa, chinismis pa yung isa. Hindi yun ang dapat na sistemang gawin. Kundi maghupo, kausapin, i-mentor, at i-coach ang empleyado. Whether it's a negative or a positive, or whether you get an excellent or a good or a bad performance. So, re-reflect yun sa sistemang ito. So, maiwasan na natin na tayo ay magkakaroon na mararamdaman na bakit ako na lang lagi? Bakit siya na lang di ako pinapansin? Yung isa andun lang nasa sulok lang ng gano'n naman gano'n. Yung isa naman hindi na napapansin. Pag napapansin lang, ako na lang lagi binibigyan ng trabaho, ako na lang lagi ang may ganito, ako na lang lagi sinisisi, ako na lang... Hindi. So, aayusin po natin para magkaroon ng equal opportunity and equal contributions to the commitment and contract of the agency. Diba? Not only by the agency, but the commitment of the division concerned of our agency. Ayan. Tayo. Magulo kasi kamay. Okay? Next. Scope and coverage. This system applies to all first and second level employees. When you say first, ano to? Alam niya na yun eh. Ano? Second, yung third, nasa third kami, di ba? Ang mga official, nasa third level ba? Tama po? Oo. Nasa third level po kami. So, it doesn't mean that only the first and second. It may also apply to presidential appointees and other non-career service personnel whenever appropriate pursuant to the existing laws and rules. All non-plantilla positions are not covered by the system, such as, but not limited to, contract of service, memorandum of agreement on the job trainees, and contractual hire through service providers. Kaya wala dito yung ating mga MOA. Pero diba, yun din, isa sa mga napag-usapan natin, yung mga MOA natin, they have also a big contribution and commitment in on the deliverables, on the output and outcome that we want. Kaya tinitingnan din ng ating HR, paano ba din maayos? Dahil nakikita natin na ang laki din ng contributions nila, di ba? Pero hindi sila kasama dito as based on the contract
na nag-exist sa ating mga MOA employees and contractuals. So, it may also apply to presidential appointees, pero sinama natin sa SPMS ang third level and presidential appointees. Diba? Kasi nga, bakit hindi isasama ng mga officials wherein majority, wherein mga officials natin, kami po ay dapat nga mamuna sa pag-deliver ng aming commitment and contracts. Okay? So, enabling mechanism. Last slide na daw po ito. So, first, institutionalized and rationalized position descriptions. Alam ba natin ating mga JD? Sabi ko, anong JD? Job description pala. Ang daming mga acronym dito, bigla sumusunod pa talaga. So, institutionalized and rationalized. So, babalik tayo doon, Diba? Kung ano yung job description natin. Baka mga division chief, kung ano-ano pinagagawa sa kanilang mga empleyado na hindi naman yun ang kanilang job description. Hindi lang division chief, baka ang mga opisyal, hugot dito, hugot dyan, sama dito, sama doon. Hindi naman pala yun ang gagawin namin. Inutusan ko si Doc Robin, hindi naman pala yun ang dapat niyang gawin. So, we need to institutionalize and rationalize our job descriptions. Kailangan linawin, ayusin, i-rationalize. Di ba nagkaroon tayo ng RAT plan? Na-approve nyo yun way back 2008. Ilang years na po yun. Wala pa kami nila chair. So, dapat mabalikan natin siya. So, sa sistemang ito, babalikan natin ang job description natin. Okay? Institutionalize talaga natin. Minsan kasi, dahil kaya tayo sumusunod, hindi dahil gusto natin, o yun yung trabaho natin, kundi natatakot tayo. Di ba? Totoo yun. Pagka si Ate Lucy, KB. Sabi natin, mabait yan. Erika. Si Kuya Mel. Inutusan si Jopet. Sasabihin ni Jopet, sa isip niya, wala to si JD ko naman, bakit ako na lang? Diba? Ikaw na lang, Marla. Ikaw, Marla, dapat dito Okay. So, babalikan natin siya, We need to revisit our job description. So, that will be a part of the SPMS. Para malinaw, diba? At detalyado, andun yung target natin. Hindi para, i-guide din ninyo, alam nyo, ang mga officials at ang mga division chief po natin, hindi ibig sabihin na kami yung matataas sa inyo, alam na namin lahat. Hindi po. Kailangan nyo din, hindi lang kayo ang i-guide ng officials, hindi lang ng mga division chief ang mag-guide sa inyo. Kailangan nyo din kaming i-guide. Baka nawawala na kami, out of line. Pinagagawa namin ng mga bagay na ito sa inyo, hindi naman ito yung inyong dapat gawin. Lalo na ito, pag nag-set kayo ng inyong commitment, ng inyong target, based on your job descriptions and your existing work and responsibilities, dahil hindi natin maiwasan yan, dapat isama nyo siya. Okay? Pero huwag naman tayong makahon na laging hawak na lang, wala na lang tayong ginawa. Kundi hawak-hawak natin yung ating mga performance, IPCR. Pag pinatawag kayo ni Chair, hawak niyo yung IPCR. Chair, wala po yan dito, Chair, ha? Wala yan. Baka patay magbabantayan tayo. Hindi naman ganun. Ibig sabihin lang, yung mga major concerns natin that will contribute to the output and outcome and MFO and deliverables, action points, mga synonyms na kailangan i-deliver natin. Yun lang po. Huwag naman tayong maging sobrang, makwenta. At parang masyado tayong naka-focus na lang dun sa mga IPCR natin. Okay? Maganda nga yun.
na i-commit, na i-deliver natin ang ating respective IPCR para sa ating OPCR, at may nagawa pa tayo outside our IPCR and OPCR. Napakaganda nun, di ba? Okay? So, isa pa din sa enabling mechanisms natin, yung ROT natin. Alam niyo ba ang ROT? Sino sa mga empleyado ng ahensya ang hindi alam ang ROT? Tumayo. ROTC. Okay, Vin, hindi mo alam. Di ba? Dahil tumayo ka, hindi mo alam eh. Dahil ngayon pa lang ikaw eh, di ba? Kahit ako din. Si CJ, sino pa? Sa mga may institutional memory dito, aminin natin, we should set the level of expectations pa din. Bumalik tayo doon, back to basic tayo. Huwag tayo mahiya, it doesn't mean na tayo ay tanga o bobo pag di natin alam ang isang bagay. Mas tanga at bobo tayo pagka inamin natin na alam natin pero hindi naman pala. Di ba? Okay? Kaya ako tanga din ako. Eto na. Minsan kay Che, ako na, di ko naman pala alam. Kaya ako tanga. Kaya ngayon natututo ako. Ginire-reconfirm ko kay Che, ano nga po yun? Ano kaya? Di ba? Dapat ganun din kayo mga empleyado sa inyong division chief and with the officials. Pag di nyo alam, it doesn't mean na tanga ka o bobo ka. Magtanong tayo. So, ibig sabihin, lahat alam ang ROT. Alam niyo ba na na-approve at na-adapt at napagtibay ng respective division and the agency on respective reference output table ng bawat isa? Okay, malinaw ha? Kung malinaw po, kasi isa yan sa mga reference natin na gagawin. Para gumulong at gumalaw ang ating SPMS. Okay? Merit Selection Plan. Alam niyo ang MSP? Sinong hindi nakakaalam? Okay lang yan. Nabigla lang ako ng konti. MPP. Merit and Promotion Plan. Same din yun daw. Ano ba talaga? MSP, MPP, MAW, CKKA, LMP, o ano pa? So, MPP, MSP, whatever. Sino hindi nakakaalam? Taas ang kamay. Sige na, para mag-level tayo ng expectations. O majority. So, we will ask our HR to have an orientation and to reorient our personnel about it. Okay? Mahalaga yun, kapatid, dito. Diba? So, guidelines on coaching. Sino ang hindi sumusunod sa coaching? Sino ang hindi nagsasubmit ng coaching lab? Alam nyo, mahalaga yun. Wala. Alam nyo kung bakit mahalaga din yun dito? So mga kapatid, ito yung mga kailangan natin kasi hindi magiging matagumpay itong sistemang ginagawa natin kung tayo mismo hindi natin to alam. Tandaan natin yan. Kung hindi natin alam, huwag na natin sabihin, magturo kung bakit, sino dapat, ganito dapat, ganito. Alamin na natin. And try to have an initiative to know about it. Lalo na yung mga kayo, dahil kayo yung maiiwan at matitira dito. Kami nila chair, kami ng mga official, nila Comkit. After 3 years, bahala kayo. Diba? So dapat alamin natin, huwag tayo mapapagod doon. Ano ba yun? Watching na joke. Okay. So every quarter, dapat nagsasubmit, diba? Quarter sa HR. Napakahalaga kasi ng coaching lab. Minsan nakakahiya na parang nakakahiya kasi, di ba? Minsan papatawag ng division chief, ng official, tapos coaching lab, parang inaano ka, di ba? Parang indirect, parang nire-reprimand ka o sinisermonan ka. Na-sensitive tayo sa mga ganun na yun. Pero hindi. It will add on to a more productive
employee of this agency. So, huwag tayo maging sensitive sa mga ganun. Halimbawa, at pag gusto nyo, coaching lang o memo. Pag memo, medyo, di ba? Pero hindi din. Whether memo, coaching lang, feedback mechanism, ano ba yan, etc., etc. It doesn't mean that you receive it, that there's something wrong with you. Yes, there is something wrong, but it doesn't mean that kabuuan ng pagkatao bilang empleyado, mali na, hindi. It will improve you as individual, as an employee. So, kahit nga ako, nakaka-receive ako kay Chair. Laging may memo si Chair sa akin. Di ba? Pero, nagagayad tayo doon. Diba? Okay. Employee Development Plan. Alam niyo yung Employee Development Plan? Sino hindi may alam? Taas ang kamay. Si Ate Nonne. Ayan. So nakikita natin more on a personnel and employee. Siguro pagtutulungan natin ng NYCR, ng HR, mga bagay na yan. Okay? Okay lang po ba? Ito, hiling ko sa inyo bawal ang balat sibuyas dito para maging open tayo. Bira-bira tayo dito, para medyo open. Kasi gawa tayo ng sistema, hindi naman natin maintindihan hanggat yung detalye, nahihirapan tayo. Hindi ito magiging tagumpay. Okay? Sige po, mamaya. Next, yung praise program on awards and incentives for service excellence. Okay? Actually, majority dito, ako yung head. Di ba? Kaya, ako dapat palang mamuna, kaya nakita ko na ganun pala. Hindi kasi ang head, di ba, lagi. Kaya kakalirin natin yan kay Joven. Okay. So, alam niyo yung praise. O ang alam lang natin, perfect attendance. Actually, may 2,000. So, hindi lang ganun yun. So, more than other incentives and awards. Part of it, na gagawin natin. So next, change management program. Alam nyo, ang halaga nito, lalo na sa mga bagong opisyal. Naalala ko nung orientation ko dito, talagang sinet nila Kuya Jojo kung ano ang dapat gawin ng ED. Ganito lang po, ganito, ganyan. Kasi although we have our own call as an official, as presidential appointee, we should also be guided by you kasi kayo yung kasama namin. So, hindi kami out of nowhere, biglang dumating, tapos na. Alam na namin ang gagawin namin, hindi gano'n. So, ang halaga nito, yung transition and the change management. Sana yung next, kung may mapapalitan man, may iwan pa kami ni Compete kaya mailip pa kayo sa amin, mga 2 taon pa kami. Maliban na lang kung mag-resign kami maaga. Compete? Kikita kami sa Congress. Wala. Commitment, it's my IPCR. To serve 2 years, 2.5 years na lang. 2.5 lang, wag 3 years. Kasi filing October, di ba? Sorry. Our change management program, ang halaga nun. Di ba? So, sa mga bagong official, ang setting the new officials' perspective to what is the commission is all about and what are the other concerns of the officials. Kasi kami yung nag-guide, lalo na yung commission and bank, the highest policy body. Hindi yung decide na lang ng decide ang commission and bank, ang mga officials, na out of the guiding principles of what the agencies major output and deliverables. Napakahalaga nun. Naalala ko kay Kuya Jojo, hindi ko malilimutan yung sinabi niya. Sir, huwag na po kayo makipagsabayan sa mga opisyal, sa mga komisyoner. Nang ganun sa akin. Kasi sir, operation cell kayo. Kanya kasi plano ko pa naman sana nun. Umalis. Hindi, joke. Pero hindi. Sa operations,
talagang kailangan nakatutok ang Chief Operating Officer. So, in as much as I want to travel, pero pagbigyan nyo na ako, uwi ako sa amin, practice sa minsan. Okay, di ba? Napakahalaga nun kasi. Dahil wala nang iba pa eh. Dahil alam natin yung mga officials natin, ang ating mga commissioners, talagang yun ang dapat nilang gawin eh. Pumunta sila sa mga constituency nila and sa ating mga areas. Dahil doon sila magka-come up ng kanilang mga reference or tawag dito, mga insights and inputs and recommendations to prop up a good policy, no, for the youth. Thank you. So ito yung enabling mechanism. Okay? Wala na po? Mamaya na yung open forum. Alam mo, sabi kayo sa open forum. Pag wala na kaming lahat, kayo na lang mag-open forum. So, yun po. So, ito yung hiling natin, maunawaan at maintindihan ng bawat isa. Diba? SPMS, sama-samang pagkilos, para sa maayos na sistema. Sama-sama. Okay? So, pag may hindi naintindihan, tanungin sa division chief, lalo na mamaya, di ba, magkakaroon tayo ng workshop sa bawat division, tanungin natin. Okay? Sige, walang PBB. Kaya, sana susunod hindi na 15,000 na nasa taas na 35,000. Pero sabi ko nga, hindi lang yun ang ating target. Ang mas mahalaga kung paano natin maibigay yung ating performance, ating commitment, ang ating kontrata sa nakararaming kabataang Pilipino na umaasa sa ating komisyon, sa ating ahensya. So maraming salamat at magandang umaga po. Maraming salamat, Edie, para sa overview natin. So, ang kasunod na i-present natin yung mga SPMS cycle. Yan. So, ano pa itong cycle na to? Tinatawag na SPMS cycle, no? Yan, sinabi ko cycle kasi nga, paikot-ikot siya at kailangan na pag-aralan mabuti, no? Yung unang stage ito ay tinatawag natin plan and commit, no? Ito, bago kang mag-commit, kung kailangan meron kang abakada, no? Ibig sabihin, may alam ka, may balak, may aim ka, may kakayahan ka para maisagawa yung balak mo at may dating ka. No? Sabihin na may arrive ka sa mga tao o sa mga naman ang gagawin mo. Kaya may abakada. No? May abakada ka. No? Ngayon, pag nag-plan and commit ka, ibig sabihin ito, gaya ng sabi ni Edie, kailangan i-review na sa job description mo. No? So, i-discuss na mamaya na sa bawat line item ng job description dapat meron kang target. So, malaking implication nito kasi nga bago ka tumanggap ng trabaho kunwari, meron tayong mga interdivision na mga activities, no? Bago mo tanggapin ang isang trabaho, nasa job description ko ba to? Or kung gagawin ko to, hindi ko kaya inaagawan yung job description ng iba. No? Kasi nga, i-measure na ngayon yung ating performance sa bawat job description natin. No? Example, PSO4 ka, no? Or PSO5, no? Or PSO3. At merong assistance na hinihingi sa'yo na mag-document ka, no, sa isang activity. No? So tatanungin mo muna, since wala ito sa job description ko, wala bang available na PSO1 or PSO2 na nagagawa nito? At ako pa ang gustong gumawa. No? Sasabihin hindi, nahihirapan kami ito sa PSO1 na yun, sa PSO2 na yun. Ano? Kasi ibig ba sabihin habang panahon, hindi na mag-perform yung staff na yun. No? So, yun ang ibig sabihin ng plan and commit. No? Kung nasa job description mo to,
i-commit mo. Kasi nasa job description nga. Ngayon ang problema, kulang ang skills ko dun sa job description. Kaya meron kang abakada, ibig sabihin, kung hindi mo alam, alamin mo kung sino may alam. No? At magpaturo. No? Isa sa mga trabaho din nung division chief ay mag-coach o yung unit head. In other words, hindi ka pwedeng bigyan, may discuss din sa rating scale, hindi ka pwedeng bigyan ng unsatisfactory or poor rating, 1 or 2. No? Kung hindi ka dumaan sa coaching. No? So accountability yun ng division chief. So kung hindi komportable ka, kung hindi tayo komportable dun sa work na yun, I mean, in other words, kung bago tanggapin ang isang trabaho, be sure na hindi mo inaagawan yung trabaho ng iba. Kaya importante na i-review yung job description natin. So in ang plan and commit, mag-uusap ang division chief at yung supervisor at saka yung employee kung ano yung commit based dun sa OPCR, based dun sa job description ng ating rationalized plan. Yung next stage, yung performance monitoring coaching. So ito nga, doon sa monitoring, titingnan ng division chief kung ano yung progress nung staff. In other words, kaya yung kasing rule natin sa coaching is quarterly. May mga deadlines nito, pero it does not mean na kung hindi na kailangan ng coaching, hindi ka na magko-coach. Especially kung hindi na-meet yung mga targets o hindi pa na-attain yung skills na meron ka dapat doon sa job description mo. Sinasabi natin ito kasi nga in the past, nakafocus yung honing ng skills, especially sa isang particular task, sa isang tao, siya palaging sumusulat, in other words, pagka kasi hindi mo ginagawa, hindi ma-hone yung skills mo. So kaya kailangan talaga i-practice kung ano yung nasa job description. So yun, regular monitoring and coaching. Yung third is yung review and evaluate yung performance. Normally, sa SPMS system, yung commission natin ang magre-review yung NBAC, ang magre-review ng mga performance at commitment, performance ng bawat division. Of course, with the recommendation ng performance management team o yung PMT. So sa performance na to, dito tinitingnan kung anong level na meron ng isang division, kung anong mga dapat na improve, kaya nga sinasabing review and evaluate. And of course, yung fourth stage is reward, develop, and train. Mukhang kasama rin ito na discuss ni ED na. Alam naman natin yung reward system na binibigay ngayon. And kailangan appropriate yung mga training skills na meron training na para ma-upgrade yung mga skills natin. So with this cycle, may responsibility and accountability both yung supervisor at saka yung employee. In other words, you have to aspire na kung ano yung nasa job description mo, yun ang skills na meron ka. Kung wala pa, kailangan i-develop yun. Kailangan ma-hone, through the help of your division chief. Yung capacity building is not just training, Ang capacity building is training, then coaching, mentoring, lahat yan kasama na, So it does not necessarily mean na kulang ako ng ganito, training and training. So it's a constant follow-up ng division chief at saka ng mga unit supervisors. So in summary, yun ang ating SPMS cycle. To discuss now this cycle na to, especially this job description, this plan and commitment, nandito na yung paggawa ng OPCR at saka IPCR. I'd like to call now Jojo to discuss yung OPCR natin. Salamat sir. Magandang morning sa inyong lahat. Good morning. Okay. So, kanina po binanggit na ni Eding overview ng SPMS, yung legal basis, ano yung mga enabling mechanism. Diniscuss na rin sir yung 4 na stages para sa SPMS. I-represent ko lang po sa inyo yung OPCR or yung Office Performance Commitment Form. Isa po ito sa mga patunay na gumagana ng SPMS.
aside from sa IPCR. At mararamdaman na natin to lalo na mamaya pag mag-grouping na tayo kasi isa po itong magiging basis sa paggawa natin ng IPCR mamayang hapon. Okay. Yung OPCR po, gaya na sinabi ko, Office Performance Commitment and Review Form. Ito pong form na to ay responsibility ng ating mga supervisor. Pag sinabi supervisor, commissioners, si ED, si chairman, saka ang ating mga division chief. So ito po yung commitment ng opisina, ng division para makapag-contribute dun sa agency targets natin. Para po dun sa mga nung nandito ng agency mid-year performance review, kung mapapatandaan nyo po, pinag-usapan natin kung ano pa yung mga kailangan natin bunuin targets for the second SEM. So ito po yung pinagbasehan, yung po yung pinagbasehan nito. Kasi may mga ginawa na pong OPCR, immediately after ng mid-year, nag-convene po ng mga OPCR meetings with the various divisions and the commission staff. Inilipat po yung mga targets na yun dito sa OPCR. So una, OPCR, yun nga, commitment ng opisina, ng division, responsibility po ito ng mga heads. So ito na rin po yung magsisilbing IPCR ng mga officials saka ng division chief. Wala po silang gagawin na separate na IPCR na gagawin katulad natin mamaya. Ito po yung magsisilbing IPCR na nila. So ito pong OPCR, o yun, yung nakalagay doon, yung blanco dyan, yung siyempre nakalagay dyan kung sino yung head ng office sa aming division. Yung sa first column po, nakalagay dyan yung ating MFO o yung ating programs, projects, and activities na nakatuon sa tatlong bagay lang naman. Di ba? Mandate natin is policy, yung pag-coordinate ng mga programs, saka technical assistance. Kasama din po dyan yung support functions natin. So, for example, yung planning, hindi po kami mapapabilang dun sa core function kasi yung core function yun yung policy program sa yung technical assistance. Yung support function po, dyan po papasok yung planning, yung communication unit. So, may mga ilang offices po or divisions na yung support functions na row, may laman po yan. At ang huli pong nakalaman dun sa first column, yung management and supervision na i-discuss lengthily mamaya ni Sir sa rating scale. Yun po yung mga kailangan natin i-deliver as a division katulad ng coaching lab. Dapat lahat natin i-deliver ng coaching lab ng salin. Marami yan mamaya, 12 po yun, i-present po yun mamaya. So yun po yung laman ng OPCR, yun po yung commitment ng ating official, ng division chief sa ating commission na i-deliver. Commission in back na i-deliver. So OPCR po, semestral po yan, every 6 months ang practice na po natin. So, laman din po ng OPCR, of course, siyempre, nilagay natin kung anong gagawin natin, di ba, na programs, projects, and activities. Laman din po ng OPCR, yung second column, yung mga success indicators. So, kasama po dyan yung quality o yung how well did we do the activity or the output, yung time, siyempre, kung kailan yung deadline, at yung efficiency. For the purposes po sa SPMS, para simple rin po yung buhay natin, dalawa lang, at least 2 lang yung pupunuan natin dyan sa OPCR sa IPCR. Quality and time lang. Huwag na natin problemahin yung efficiency muna. Saka na natin problemahin kasi yung efficiency, ang definition doon, yung gamit mo ng resources, saka gano'n mo kabilis ginawa yung isang output. So, yung po, mas malinaw yun naman po yung napag-usapan sa OPCR. Dalawa lang, quality and timeliness lang yung pagpapokusan natin. At mamaya, i-discuss po yung i-detail ni Sir sa rating scale. Ano yung paano natin siya i-rate. So, malinaw po, dalawa lang yung natin sa ating mga OPCR, IPCR, yung mga indicators na pupunahan dyan. Of course, sa OPCR, nakalagay din po dyan kung sinong division, kung sinong unit within our division ang gagawa ng mga outputs na nabanggit natin sa first column. At ang isang feature po ng office ng SPMS ngayon, compared to sa dati nating best, hindi na tayo gagawa ng PTS saka ng best rating. Di ba dati dalawa? May target sheet saka may rating. Ngayon, iisa na lang. So yung pagdating natin ng targeting, pupunahan natin yung first 1, 2, 3 columns. Pagdating ng rating, pupunahan naman natin yung the rest. So nasa isang form lang po yung ating rating and targeting. So yun po yung feature. Tapos, of course, nakalagay dyan yung actual accomplishment mo, kung nag-target ka doon ng quality, ano yung actual. Tapos yung may equivalent na rating na i-discuss din yan ng Sir mamaya sa remarks. Okay. Basically yun lang. Nagsabit na po kasi lahat eh. So, mga mangyayari man sa workshop sa IPCR, paggawa natin ng individual natin, i-discuss naman kasi ni Joven ngayon ng IPCR pagkatapos. Yung mga silat natin sa IPCR, paano yung individual na magpo-contribute para maging ganap yung mga nilagay natin dyan na targets.
Okay? So yung OPCR po ulit, responsibility yan ng officials, ng division chief. Kaya itong papasok ng guiding principle na binagay kanina ni Iti na team effort, tutulungan natin yung ating mga officials para siyempre lahat tayo masaya, di ba, pagdating ng rating period. Yan. Ito lang po yung discuss ko. Papasada lang natin baka may nakalimutan ako. Responsible focus on policy, make sure at least to specify. Okay, yun pala. Yung rating na lang po, yung nasa dulo, yung yata hindi ko nabanggit. Kung dati, 10, 8, 6, or 2, ngayon po, base dun sa binigay na binamana ng CSC sa atin, 1, 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 being the highest or outstanding, 1 yung poor. So, okay. Then yun na po yung sa OPCR. Gagawin po natin basehan ito mamaya sa workshop paano nag-contribute yung individual dun sa nakaset na. May mga nagawa na po kasing OPCR after ng mid-year ng assessment natin. So yun na po. Thank you very much. Thank you, Joe. So sa this stage siguro, medyo hindi ba masyadong malinaw kung ano yung mga gusto natin i-measures, ano? So, para i-discuss naman natin sa atin yung IPCR that we has called the Joven to discuss yung individual performance rating review. Magandang umaga po sa ating lahat. Halos magkamukha po ang OPCR at IPCR. Kaya yung mga di-discuss ko, maramihan doon, na-discuss na ni Jojo. Kinala, nagpabili ako ng chocolates. So, ang gagawin ko, kung sino yung mga kasagot, bibigyan ko ng chocolate. Recall na lang ang gagawin ninyo. Pero, hindi namin binawasan mo yun, ha? Ngayon po ay second semester, di ba po? Pagka tinanong kayo, ang tanong sa inyo, pahingi nga ng iyong IPCR for the second semester. Ano ang ibig sabihin nung nagtatanong? Ano yung hinihingi niya? Sige, Joseph. Yung individual targets. Yes, performance target, di ba? So, sa first semester, 2014, pag humingi ng IPCR, at ang IPCR ay hinihingi niya ay second semester 2013, ibig sabihin, performance rating. So, iisa na lang ang form natin at ito'y magkamukha. Magkamukha. Pareho po ang itsura. Hindi po katulad dati na meron tayong performance target sheet, and then after the semester, meron tayong performance evaluation form. So, yun po yung difference. So, may chocolate si Joe. Ang dali. Ayan. Bakit performance planning and commitment? Kasi, yung IPCR, bakit nasa performance planning and commitment? Kasi isa po ito sa mga tools na ginagamit natin. Yung IPCR. Ano po yung isang instrument? OPCR, di ba? Yun. So, dalawa po ang tools na ginagamit natin sa planning and commitment. Pagdating naman po sa monitoring and coaching, ano naman po ang instrument na gagamitin natin? Coaching lab. Monitoring form. Coaching lab. Pagdating naman po sa review and evaluation. Ano naman po ang gagamitin? Arlene. Yes, tama si Arlene. IPCR. Sorry. IPCR. Tama si Arlene. Sa'yo nga, di ba? Pupunta ako dyan. Sige. Si Arlene. Marami tayong chocolates. Next. Ayan. Ayan na, nandito na ako sa likod. Okay. IPCR, Individual Performance Contract and Review. Next slide. Stop chart. So, yan po yung itsura. Diba, halos kamukha lang. Doon sa
yellow shaded po. Nakalagay doon. Ano ba yun? Hello ba yung green? Yellow yung ilagay dito. Ayan. Green yan eh. Ayan. Hawak nyo pala yung meron kaming pinasirox na form, no? Okay. Sa taas. Ready ah. Okay. Nandiyan po sa taas, ilalagay po yung pangalan, madali naman pong intindihin. Siyempre, pangalan natin, tapos yung office or division, at ang ating evaluator, yung division chief. And then, kung meron po, under po kayong ng supervisor or ng unit head, kasama po. Siguro, yan. Ito pong IPCR na to, ang mag-a-approve lamang ay ang head or division chief. Hindi na po ito mapipirmahan ng ating executive director or ng chairperson. So, ang final approval po dito ay division chief. Sa OPCR naman po, ang final approval ay chairperson or head of the agency. So, may mga na po doon? Biglang may malabo. Sir Mel, member of the PMP, sir. Ano ba yung malabo? Yes. Pinapaliwanag kasi ni Robin kanina yung, kaya pa ni Jojo, yung column, quality, efficiency, and time. Gusto lang natin sinabi, gusto ko lang din sinabi kasi na binanggit naman na ang gagamitin lang natin ay quality and time. So siguro ngayon pa lang ay magkaintindihan na tayo na walang column on efficiency. So para sa isip natin. Okay? Kasama po yan sa prescribed form ng Civil Service Commission. At ang pag-pipilat naman po yan sa tatlong measures na yan ay one or either of the two, or combination of the three, or pwede rin three. Ito. Yan. Kanina po nag-explain si Sir Jojo ng kahulugan ng effectiveness at efficiency. Sino po ba ang gustong mag-explain ng difference or ng magbigay ng description ng efficiency and effectiveness? Quiet. Isa lang po ang magsasalita. May tanong po, maliwanag po ba sa atin kung ano ang ibig sabihin ng effectiveness, efficiency, time? Maliwanag po ba? Sino po ang may premyo nga pala tayo. Sino ang pagbigay ng description or makapag-explain ng efficiency, effectiveness, and timeliness? Nakagana si Sir Mark. Sir Mark, baka gusto mong elementary, no? Nang elementary ka. Baka pwede mo kami tulungan. Si Sir Mark pala is history, tuturuan tayo ni Sir Mark. Yung effectiveness and efficiency. The legend. The Star Wars. Parang dito ako. Kakapasok ko lang eh. Hindi, kung maganda iba na lang. I don't need them. Pass. Okay, pass. Ako po yung tatawag doon sa mga hindi Si Marla daw, si Marla. Teka lang ha. Narinig naman po natin si hindi kanina na kung hindi natin alam, sabihin na hindi natin alam. Pwede kang sabihin na ako na lang mag-explain. Okay, Marla. Tatlong chocolate yun. Pero dapat tatlong chocolate ito kasi tatlong dessert. Kaya yan. Okay, isa lang. Isa lang. Kami hindi ka sa tatlo.
Sige, game. Anong Pag-timeliness, sir, what effectiveness and efficiency lang? Quiet, quiet. Sa core values na yung discipline. pag sinabi effective, nakikita po yung parang may evidence po na sir, evident po na nakikita po parang pag effective, nagagawa rin po ng iba. Or Pag effective, nagagawa ng anong principal na kung tama ka. Sige, next. Wala, sige lang. sir, nagawa mo yung trabaho mo ng tama at hintay. Okay. Pag effective, parang in the long run, na-observe pa rin siya. Si ano, maghanap pa tayo ng sagot. Sige. Yung effectivity is Effectiveness. effectiveness or sorry sir. Yung effectiveness is kung nagagawa mo yung trabaho mo or nami-meet mo yung target mo. Yung efficiency is if you meet your target at the least possible time. So, dun nagbabari yung effectiveness and efficiency. Okay. May time factor or component yung efficiency. Sige. Marami pa ba tayo dyan? Ulit dyan? Baka wala na. Okay. Ang sabi nung, quiet po. Sana nare-recall ko pa. Sana matandaan ko pa. Quiet. Hinga. Ang sabi ng tawag dito, business management expert o business engineer dyan, ang efficiency daw ay the degree of economy with which the process consumes resources and time. Ibig sabihin po nun, savings of time or money. Ngayon, ang effectiveness, ano ba? When the process accomplish the intended purpose. Sample! Sample daw, yung surgeon na mahusay, na expert, ay magkakandak ang surgery doon sa left knee ng isang pasyente. Mahusay siya, well known. Pero ang kanyang tawag dito, inoperate ay yung right knee na may mark. So hindi siya nag-undergo ng other procedures. So mali yung kanyang pinopera. So hindi siya naging effective. Another example po, kaya pagka kayo ay pinagagawa ng project proposal, syempre may standards yun, may mga components yun. Pero ang ibinigay ninyo ay kulang, walang budgetary component, wala yung period of just mere concept paper. Although nagawa nyo siya doon sa standard time niya at pinakita nyo efficient, hindi pa rin kayo effective. Dahil ang nagawa ninyo ay concept paper lang. Sa driver naman po, di ba, sa Barong Tech, nag-drive, papunta ng Baguio. Sinong pasahero mo? Si Ate Cindy. Standard po. Okay. Quiet. Ang standard time is... Excited na excited naman si Joper. Pinapil mo na ikaw yun. Okay. Standard time is 5 hours. Pero si Manong Ted gusto niya ipakita na siya efficient. Nakuha niya ng 3 hours. So very efficient. Pero ang tanong, effective pa siya? Bakit? Pwede hindi siya effective kasi ang bilis na, puro Google si Ate Cindy. Tapos kapagkata, di ba? Ganun yun. Ayun, kakamadali niya, hindi niya na-satisfy si Ate Cindy. Natindihan niyo na. Okay,
ang other term for effectiveness is quality. Ang isang ano niyan, kasihan is satisfactory feedback. Yan. Next po. Sorry, si Mr. Jan, bibilangin ko ilan ang bukol mo sa sinigyan. Pwede din. Ganun ba yun? Features of new form. Sige, ayan. Ito lang po yung basic difference, although natanggit na ni Jojo kanina. Next, same form used for the target setting and rating. Okay. Alam na natin yan. Standard measures include quality, effectiveness, efficiency, quality or effectiveness, efficiency, and time. Ano yung nawala? Based dun sa old form. Quantity. Pero wala pong chocolate. Next. Kung chocolate mo lang, ayoko, gagawin sa inyo. Yan, no more self-rating or new supervisor or chief head of office evaluates the performance of the rating. Next. Quiet. Bigyan na nga ng chocolate para sa kanina. Parang ni baby. Okay. Next. Yeah, Evaluate na, mag-away-away na yung nahirap. Next. Ayan. Last, hindi mo nabanggit kanina, no behavioral factors. Di ba po yung old, meron dun sa likod? Yan. Baliktarin niyo po yung inyong performance, yung IPCR nyo. Hindi ka wala po, wala kayong makita. Wala namang behavioral factors. Oh, receive. Okay, next. Quiet. Ayan, nabanggit na ko yan. Hindi na, ha? Maliwanag na po yan, na-explain na kanina. Alalahan, hindi nyo na lang yung papunta ng Baguio. Next! Ayan. Sample natin po, paano na ang pag-fill out ng IPCR. Yan, sinusukan na po, Ayan. Ngayon tao, makikita mo, hindi ko na. Ito. Ang sinabi po kanina, magiging kasiyahan ng IPCR natin ay ang OPCR ng ating division chief based din sa ating job description. So, kumuha po ako ng pwedeng maging output sa OPCR. Ito po ay Regional Youth Situation Report. Yan po ay pwedeng makita sa OPCR ng RYP. So, magagawa po ng Regional Youth Situation Report, syempre maraming activities na i-undertake yan. At sa bawat activities na yan, mayroong result. May product, may output. Ano po yun? Syempre, draft Regional Youth Situation Report. May measures po tayo ng quantity and time. Kasi nga, dapat magrihan na efficiency ay hindi muna natin pipilapan. Then, 4 to 6 revisions yung isinaad dyan. Pero mamaya po ibibigay yung standard. No? Pwede mo bang lakihan? Pwede ka maglakihan na. Ano ba sa akin na lang, makinig na lang po. Zoom na si Joy. Ayun, pwede pala yun. Pwede na zoom si Joy. Ayan! Thank you, Lindy. Quiet. Draft Regional Youth Situation Reports. Siyempre, pagkagagawa ka ng RYSR, ayan. Nagsasubmit ni Sir Mel kay Executive Director at kay Chairperson. Bago makarating kay Sir Mel yan, may draft muna. At yan ay gagawin ng ating officers. Kanila ay TCR yan. At aside from document, pwede rin
mag-come out ng desk review. Yan. Pwede ako tanungan ni Ma'am Jigs, ano ba ibig sabihin ng desk review? Chocolate ba to? Pag chocolate ba yung mag-explain ko? Ayoko na mag-explain. Okay. Desk review, hindi lang yan, but yun yung pag-gather natin ng lahat ng related data or literature dun sa gagawin mong policy. Ayun. Ang documents agad ang magagawa from regional youth situation report. Aside from that, syempre meron kayong mga tawag dito consultations na gagawin, may meetings. So nagkakatak ng meeting, meron kang minutes highlights. Tapos, mag-gather ka ng data kasi gagawa ka na ng youth situation report. Gagawa ka na instrument para mas madali mag-fill up ng mga data. And then, pupunta ka sa different agencies, gagawa ka ng OB. Kaya ng OB ka, gagawa ka ng OB report. And then yung letter, request for data or invitations doon sa mga provincial planning development officers. Yan. Next sample. Yung ano na? Oo, next sample. Slide na. Masipur. Okay. So, in addition to that, di ba sabi natin sama-sama, So, it doesn't mean, halimbawa, the RYDE set this under yung draft regional youth seat report. So, may tanong kanina anong output nun? Anong outcome niyan? After nun, tapos na ba doon yun? Hindi, kailangan ko connect mo siya, ano bang magiging output niya? Is it a policy? Is it a program, a concept paper, a proposal, or whatsoever, what will be the end output of that? So, kailangan nakarelate din siya sa IPCR o PCR ng PRNet or kung saan pa ba, there should may convergence lagi siya. Kasi hindi tayo matatapos lang na deliver mo yung sarili mo. Kaya nga nangyayari, nagkakanya-kanya tayo, di ba? Hindi siya doon natatapos. So, pag nag-set ka na IPCR mo, kaya nga titignan natin, pag nag-set kayo with your respective division, ang lens mo, hindi lang lens ng division mo. The lens natin lahat ay yung lens ng buong ahensya. Based on the OPCR of the whole agency. So, clear po sa atin yun? So, pag nag-settle ng IPCR nyo, lagi tayong, we should be crucial and vigilant enough to also check the convergence point on the other divisions based on your expected output. So, clear po yun? Okay. Next sample po. Ano naman ito sample? Sa programs, ayan, contact ng program, assuming SELIAC yung pinili natin. O ano yung mga documents na magiging resulta ng ating pagkilos dito sa programa ito. Siyempre, meron tayong draft office order. Nagawa tayo ng, magdedesignate tayo ng members ng NOC. Yan, draft of order. Travel order, issue natin magkakandak ng interviews, regional interviews. No? Sa office order din, pag halimbawa tayo ay magkakandak ng training or anong tawag yun, yung pre-departure training in Metro Manila. Then yung letters, mga invitations, lagi may reading. Importante yung highlights para sa invitation ng group. Yung conduct of training. So, pwede rin maging output yung activity. Paano natin ma-measure yung conduct of training? Through satisfactory feedback from the participants. And then, actor, meron din, satisfactory feedback. And last, yung venue. Yan. Meron din tayong, at tawag doon, yung training evaluation, di ba? Venue evaluation. We will get satisfactory feedback from the participants. Then, pwede rin yung time when it comes to confirmation of the venue. For example, 2 weeks before the activity. So, yun. Gusto ko sanang ipagpatuloy hanggang sa
Pwede ba? Ma'am, mamaya na daw. O, sige. Yeah, thank you, Joven. So, nasa portion na tayo ngayon ng paano ba i-compute, no? Itong mga 1 to 2 revisions, o 4 to 6 revisions. Paano ngayon i-compute? Mukhang dito tayo nagkaroon ng maraming usapin during the 2012 performance rating, no? Paano i-compute? Kaya ito explain natin ngayon. Okay, rating scale natin, yun nga, ang highest natin is 5. Nakita naman yung mga equivalent kanina, which means outstanding. Yung 4 is very satisfactory. 3 is satisfactory. 2 is unsatisfactory. And 1 is poor. No? And as we know, at least dapat ang naging average natin is 3, no, which is satisfactory. Kasi nga may CSC rules tayo, kapag meron 2 consecutive na unsatisfactory, you may be, of course, they're illegal from service, and of course, subject to due process. Kaya importante na, at saka, yan na. Yun, una, ito ngayon yung in-approve ng PMP dun sa quality rating scale. Notice, naka-revision ang nakalagay dito. Ibig sabihin, ito yung mga outputs na tangible, such as documents, such as policy papers, letters, memo, basta yung written output, no? Ito yung magiging rating scale natin. So, the revision is 5, 1 to 3 revisions is 4, 4 to 6 revisions is 3, 7 to 10 revisions is 2, 10 or more revisions is 1. Mukhang lenient naman siya, no? Hindi siya ganun kahigpit, especially yung 1 to 3 revisions is 4, no? Ang rationale behind this is kasi nga ito yung standard sa mga complex documents. Kaya na-design ng PMP na ipareho na lang siya sa mga simple documents para hindi na tayo nagdidebate, simple document ba to o complex document. So, kaya na-design na pare-pareho na lang yung rating scale na to. Okay, a possible question here is, tinanong ito nung nandito yung CSC, nung nag-orient siya about SPMS. Paano kung yung writing style ng supervisor hindi na makapareho ng writing style ko, no? Ang sagot ng CSC doon is pag-aralan yung writing style ng supervisor. But may mga basic technical writing principles na dapat masunod at nakaspecify naman yan sa reference output table, no? For example, yung complete staff work, no? Naka-define dyan, no? Na kailangan complete data yan. Meron siyang kung policy maker siya, meron siyang mga policy options, meron siyang data sa basis for decision, meron siyang mga policy options. So, may mga data, but in technical writing, may mga basic principles na kailangan pag-usapan, no? Kaya in our division, nagpaplano kami na mag-leveling expectations sa writing style, no? May leveling expectation. For example, sa technical writing, as much may rule tayo na kailangan ang verbs mo is active palagi, hindi siya passive, no? Or dapat walang mga run-on sentences sa ating mga paragraph, o may unity o coherence yung paragraph na sinusulat mo. Mukhang dapat pag-usapan ito as para ma-level ang expectation ng supervisor at saka mga staff. Kasi nga ito yung basis ng ating rating scale. Before ang rating ang nakalagay sa mas mahigpit yung dating test, no? Pagka 1 or 2 minor errors in grammar, 4, no? Pagka 3 to 4 errors in grammar, 3, no? Pero ito, revision, no? Mukhang mas lenient na to. Ibig sabihin, kahit total revision pa siya, kung nakaisa ka lang, 4 pa rin, no?
Okay, paano yung mga hindi na nakalagay dito yung mga output na hindi naman written? Hindi naman siya i-revise. Nagsalita ka sa isang seminar, hindi naman written yun. Wala ka namang written output. Talagang resource person ka sa isang seminar, wala namang written output yun. Ano? So, kung NYC sponsor yan, normally naman may feedback, may evaluation form yung resource person. No? Be sure lang na yung ating rating scale 1 to 5 din. No? Na ang 5 yung highest. So, i-rate ka, magiging rate mo dito yung feedback o yung evaluation mo from the participants ng seminar na yun. Okay? How about sa ibang agency ka magiging resource person, no? O may speaking engagement ka, no? Na wala namang evaluation. Paano siya i-measure? Mamaya sa intervening task ay nag-discuss ni Beth. I-discuss niya na kung intervening task siya, susundin kung ano yung nakalagay sa reference output table. Under our reference output table, nakaspecify na as a resource person, for every 1 hour na naging resource person ka, may 1 point ka. So, doon bibilangin yun. Ano? Kung walang feedback form na pinrovide, no? yung agency na contact ng training. No? Also, i-discuss din mamaya ni Beth na yung concern, kung nag-attend ako ng meeting na normally ang output niyan should be the minutes of meeting, ano? So wala akong output. Kung intervening siya, meron kang 1 point for every meeting attended. Kahit nandun ka lang. Kahit wala kang measure. Ang means of verification mo, yung yung minutes of meeting o yung attendance. I-discuss din mamaya yung means of verification. Paano malalaman kung 3 or 4 or 5 ka? Mamaya i-discuss din na kapag yung sa timeliness, pwedeng means of verification yung email, logbook. Sa quality naman yung output mismo. So, we will expect sa performance rating natin na naka-attach siguro mga ganitong mga documents of verification. Kasi nga, kapag nag-claim ka ng output na walang means of verification, ilalagay din sa rules, 1 lang ang ibibigay sa iyo. Kung sunod, meron ka nga sinabit na document as your output, naka-5 ka doon, no? Kaya lang wala ka namang proof kung kailan mo sinabit. No? Kasi nga, yung sa timeliness naman, pagka outstanding, 2 days more. Or more. Yeah, ang outstanding niya is 2 days before the deadline. No? Pagka 4 is 1 day before the deadline. 3 is on the set deadline. 2 kapag 1 day late ka. And 4, 2 days doon sa na-late ka. No? So kung walang proof na kung kailan mo sinabit, kahit na file pa yung quality ng output mo, magiging 1 ka. Now, paano yung mga, kunwari, ARIAC meeting, no? Sinet ko siya ng September 15. Ano naman gawin ko September 13 para maka-file ako? Ibig sabihin, nilagay mo sa target mo September 15, mag-i-invite ka September 13 para maka 2 points ka. Na hindi ganon. Hindi ganon. Ang binibigyan ng point sa timeliness sa ARIAC meeting, yung minutes of meeting, hindi yung date kung kailan mo siya ginawa. No, yung output niya, yung minutes of meeting. No? Ang PMP, maglalabas siya ng guidelines kung paano yung measurement ng deadline ng mga minutes of meeting. For example, maglalabas sila ng guideline na kapag highlights lang minutes of meeting, at least 5 working days after the activity. Kung verbatim, yung minutes of meeting, at least 10 days after yung meeting. No? Pag-ipapalabas ang PMP ng mga guidelines, sa mga deadlines na dapat masunod. Ganun pa rin, masusunod pa rin yung rating scale natin sa timeliness.
Okay. Next slide. Ito, binigay ito ng SMB, no? Mukhang ito yung standard nila. Ito yung forecast requiring hours in the case of some outputs of the communication unit. Na yung output dito yung website or social media publishing, no? So yun na, kung within 12 hours, after approval na post na kung ano may request na dapat ilagay sa website, 5 sila. No? Yung namang rating, yung 4 is within 24 hours, 3 is within 36 hours, etc. So yun yung sa SMB. Doon naman sa for management and supervision, yun, ito yung mga nakalagay sa OPCRs ng mga division chiefs, no? At saka yung mga ED, at saka mga commissioners, or the chair. No? Yung coaching lab, ito yung mga targets, pati yung timeliness at saka quality. Actually, may mga corrections dito, kahapon pinorect. Like yung, for example, yung coaching lab, actually, hindi na siya 3 miss entries. Ano? Kunwari, ang quality niya is 80% of coaching labs submitted. Magiging gano'n na siya. No? Kasi pag sinabi 3 miss entries, ang pag-monitor mo, titignan mo kung lahat ng mga coaching lab na may empleyado kompleto. Mahihirapan doon yung mag-monitor. Kaya kinausap ko nga yung daling kahapon na baka pwede na namang na lang yung number. 80% of coaching labs submitted. Yung Office Performance Commitment, OPCR, ganun pa rin. No? Ang deadline na 4 to 6 revisions kung paano sa natin, yung sa regional output. Yung timeliness, January or July 29. Ibig sabihin yung OPCR for the first semester dapat sinasabit ng January 29. Yung OPCR for July 29 dapat sinasabit. Ay, second semester dapat sinasabit ng July 29. Susundin na to sa fiscal year 2014. But for this year, I think ang naging deadline natin for OPCR is August 14. August 14. September 7. OPCR, yung una, yung first draft. Tapos yung IPCR natin na magiging deadline natin is September 17. Tama? So, hindi na masusunod ito kasi nga, ito yung support 2014 na. Okay, yung DTR, 80% of employees time cards in the office are submitted. Yun, so kailangan monitor din. As of yesterday, nakasabi na tayo lahat, sa BRN ng mga DTRs. Ibig sabihin, monitor na dapat na kailangan nasasubmit siya. Pagka 7th working day of each month, ang rating na division chief dyan is 3 lang. Pero pagka kompleto na as of now, 5. 5 tayo, 5 tayo. Okay. For indicative schedule of activities, every 23rd. For office accomplishment report, every 10. So kung gusto nyo mga 5 sa division, dapat 8 pa lang sinasabit na. No? Actually, kami nagtatarget na kami ngayon, yung tinatarget namin yung 2 days before. So, para malinaw, no? Kasi nga, isa mga comments before, hindi raw malinaw kung kailan magsasubmit, kaya binibigay na ngayon. So, yun na, for indicative, yung mga office accomplishment report, every 10th of the month, yung liquidation report, 60 days sa international, yung local, 30 days, yung petty cash at saka yung mga cash advance, nilagay ko na rin yung mga cash advance, it's 7 days after upon completion of the activity, upon completion of the cash advance activity. Kasi yung cash advance, kung minsan tatanggapin mo yung check 1 week before, no? Or 2 days before, hindi doon mag-count yung 7 days mo, no? Kasi kung minsan, yung cash advance mo, baka naman go dito for 2 weeks. So, at the end of the activity, doon pa lang magka-count yung 7 days. Actually, 7 working days, no? May mga corrections pang nagawin dito. For OB, 5 working days after the actual OB. Notice 4 to 6 revisions and complete attachment, no?
Kung ano mo kailangan taxman, ibig sabihin, certificate of appearance, o mga ganyan. For sound, yan, per semester yan, no? April 15 ba? Ano? Joven, yung sound natin, April 15. Ang deadline ng office? 7. 7. Sa office, employees? Okay. March 10, okay. Budget absorption, 80%. Sa amin, mo problema to kasi nga, baka 5% pa lang ang budget absorption namin as of now. No? So, 80%. No? Pag nakakuha ng 80%, 5 ang division. 70, 4. 60%, 3. 50%, 2. 40%, 1. And for Division 2, attendance to EXCOM and other NOC meetings, at 70% dapat na-attend dyan, no? Yung 70% ba yung 3 yan? 3? 3. Pag 80 is 4, pag 90 it's 5. Mukhang lalaking trabaho dito ng secretariat ng mga meetings. Kailan dapat kasi i-record nila yung mga attendance sheet. No? Okay, so yan ang mga natin kung paano tayo compute, no? Mamaya na rin yung question after the presentation. Mamaya na rin yung reaction after the presentation. Okay, please reserve. Alam ko dito marami yung comments, so please reserve. May slide pa ba? Okay, so ayan. Suppose may mga tasks na nauna. Ibig sabihin, dapat instruction bibigay sa inyo yun, dapat mapasa mo yung bukas. So paano mo yan urgent now should be rated? Ibig sabihin, pag nasabit mo bukas, 5 ka na sa 5 minutes mo. No? Focus of rating shall be on critical tasks, so non-quantifiable tasks such as follow-up during program implementation should not be rated, but should be undertaken. No? So may mga tinatawag kasi tayong non-quantifiable. Remember sa PMS office noon, yung 4 hours natin, non-quantifiable. Yung 4 hours lang ang quantifiable. Meron pa rin tayong mga non-quantifiable. Although, as I said mamaya, pag intervening naman, may 1 point ka pa rin for every meeting attended, provided intervening yung meeting na yun. No? Ibibigay mamaya yung mga conditions. Okay, so yun, yung mga now na address naman. But, pag sinabing now na, it means it's not in your target. Parang implied, no? Wala sa target mo. Kasi kung nasa target mo yan, ibig sabihin, hindi siya nauna, nakalagay sa target mo. No? Ibig sabihin, pag sinabing now na, baka mag-fall yan sa intervening. Most likely yun. Unless na talagang nakaspecify siya sa target mo. Pero pag nakaspecify sa target mo, normally hindi siya nauna. No? Kasi nga alam mo na may deadline ka for particular day. Okay? Ano pa? So, lahat ng mga question, alam ko maraming questions dito, i-discuss natin after the full presentation of the SPAMS. May we have now the discussion of the intervening class by Beth.